So, ito yung problem natin, no? Ito na lang. So, ito yung problem. So, kapag isi-shake yung building, isang direction lang, isang direction, hindi sila sabay. So, una mong kunwari, una nating i-analyze yung pag-occur ng PX. So, PX along x-axis siya. So, kapag tinignan mo siya sa elevation view, ito yun, di ba? Ito yung elevation view kapag nandito ka sa side na to. Pero, paano yung deflection niya? Nandito siya, di ba? Gaganan siya. Ito. Kasi yung persona dito, ano? Uh, so, tapos ano siya, cantilever, parang idealize na may cantilever, di ba? So, ganito siya i-analyze. So, introduce ko din yung double shape. Di ba, sa plan view, ano, kapag merong PX, ano yung mag-rotate sa I shape mo? Is it yung IX niya or yung X ng double shape or yung Y niya? Why po? Y siya. So, kapag merong PX, cantilever beam pass elevation, ano yung magbe-bend na axis ng W shape? Y na. Dito siya kasi iikot. No? So, ngayon, ito muna, paano natin kukunin yung PX? Yun yung video natin na una, di ba? So, paano yung gagawin? Mag-K ka, kukunin mo yung K. Pero, since K is dependent sa I ng isang beam, ang gagamitin mo is yung Y niya kasi yun ang rotate, di ba? And then, meron tayong length ng column. Tapos, ito, 6 meters naman. Ay, so, meron ka ng K, makukuha mo na yung period, meron tayong weight, kinonvert natin siya sa mass. So, and, so, tinimes ko yung K sa number of column, di ba? Kasi apat sila mag-resist. So, times persona. yes sir, yung K na to, times 4 siya. So, pag nakuha natin yung period by using this response spectrum diagram, magpo-project natin siya, di ba? So, kunwari nakuha ko is, ano nilagay ko? Input value kasi na point, kunwari nakuha ko dito is 0.33 seconds. So, itong software na is MathCAD. So, 0.3 po project natin. So, kunwari nakuha ko is, kunwari, kung ano man yan, nag-input ako kung ano nakuha ko doon. So, makuha natin yung corresponding force. Pero yung nakuha mong spectral acceleration, i-multiply mo sa gravity. So, makukuha mo na yung PY. Pero, ang PY na yan is minultiply natin sa buong structure, di ba? So, i-divide mo yan, mag-design ka na lang ng isang column na lang. So, i-divide mo siya sa 4. Kaya, ito na yung P mo. So, 17 by ano. So, ano yung bending stress na, ano yung mga stresses, saan stresses natin checkin yung structure? Kung meron kang force, kunwari wala pa to, nasa PX pa lang yung dinedesign natin, ano yung stress na mangyayari sa kanya? So, meron tayong 5 stress: torsion, shear, flexure, axial, and bearing shear. So, alin doon? Axial wala, no? Wala tayong torsion. Bearing wala din. So, yung dalawang natira, shear and flexure. So, syempre, shear, ito yung shear force mo. So, paano tayo magkuha ng shear stress? Stress is equal to force over area. Yan pa din naman, strema. So, force is your shear, and then get your area. 6 times 6 lang. Sir, yung area ng double shape mo. Given na rin dito. Oo, given ko yan. Ito yung properties na binigay ko dito sa baba, di ba? Ayun, Ito yung properties. ito na. Yung gagawin.
Ito, AG. Ito, ibig sabihin nun, IX means yung IX mo sa ano, IY ng column na to, ng 12 by 72. Ito yung depth, binigyan ko kayo ng picture. Ay, sa announcement, di ba? Binigay ko yung picture ng ano, Kung gano'n natin. depth is height niya. PF yung lapat ng flanges. TW thickness ng web, yung manipis na nakatayo. TF is yung thickness ng flanges niya. And then AG is the gross area ng section. Gross area pala yun. Oo. Ayan o, MM squared. So, kung babalik ka dito, nag-check tayo ng shear. That's why, di ba, ginawa ko yung shear na 70.5 divide ko sa cross area. This is your shear stress. Ayun yun, dapat hindi lumagpas doon sa Ano i-compare mo para ma-check kung pasado siya o hindi. Itong Fy, ito yung yield strength ng column natin. Fu is yung tensile strength. This is yung breaking point ng steel mo. Kapag kunwari sa block shear, sa tearing, ito yung gagamitin mong strength. Kapag masisira, mag-break na talaga yung steel. Pero kapag gilding lang, ito ang gagamitin mo. Ano pa dapat, ma'am? Dapat less than siya or greater than this? Plus yung stress na makukuha mo, dapat mas mataas to. Ibig sabihin, hindi pa mag-yield yung steel mo sa ganong stress. Siyempre, dapat mas malaki to. So, na-check mo na ang, nasa ba tayo? Yung shear stress. Nasaan yung shear stress? Ito. Then, checkin mo naman yung bending niya kasi may flexure stress ka. So, ano muna yung moment mo? Yung PX dito times yung 6 meters, di ba? Kasi ito yung cantilever mo. So, meron ka ng moment, ano ang formula ng bending stress? MC over I. So, ano yung I na gagamitin? Wait, ano yun? Yes, kasi nandun yung rotation mo. IY ang gagamitin mo. At ano yung C? Kung babalikan mo to, ano yung C mo to? So, definition ng C is the farthest distance from your neutral axis. So, ano i-half mo? BF. 0.5 ng BF. Kasi ito yung nagbe-bend mo. Nasa Y tayo. So, half nito. Kaya, enough natin siya dito. So, yun yung bending stress ko. Equal to 197. So, nag-yield ba ako? Hindi pa. Kaya pa ng steel natin. Ngayon, yun yung may delta pa pala. So, delta, binigay yung formula ng delta na gagamitin niya. So, ano yung delta natin? 192. So, lampas siya. May limit ako binigay na 12. For ano yung 12? Pag nasa X. Limit na 12 mm along X-axis niya. So, lampas tayo. So, yun. Na-check mo na yung Lumampas man, ibig sabihin, yung design natin, hindi siya mabaluktot yung mga bakal. So, yun yung tinatawag nating drift. Chine-check natin. So, kapag tall buildings, doon sila usually nagfe-fail sa drift. Ang mga low-rise building, nagfe-fail sila usually sa base shear. Sa bigat mo. Base shear, sir, sa shaking niya. Pag sinabi ko sa video, Nasabi ko ba yun? yung sa video mo, parang sinipin. Galing mo. Nag-video na ba ako? Yung sa response, ma'am, na Na-upload ko na ba yun? yung sa may parang seminar mo ata yun. Oo. Napanood mo? Oo. Kasi may nire-record din ako. Napaisip ko, yung pala sa seminar, oo. Ganun nga yun. Kasi ba sabi ni Solido, mas susceptible sa earthquake ang mga low-rise. Kasi hindi sila nagde-design sa base shear. Pero yung mga high-rise, nagde-design sila both sa base shear nila and drift pa. So, mas safe sila.
So, ayun. So, next mo checkin is yung PY. So, same, eto na, aalisin mo na yung X. Yung PY na. So, kung PY, ano yung i-rotate mong axis? Diba na, nasa X na. So, ang mga properties na gagamitin mo is yung IX na. And then, yung C mo is half nitong T. Dahil ito na yung farthest fiber mo kapag X ang nag-rotate. So, same-same na yung procedure doon. Kunin mo yung K. So, makikita niya, iba ang K niyan kasi IX na yung ginon mo. Iba na yung period, iba na yung force. So, uulitin mo, another set ka for shear stress, bending stress, and deflection. So, sa isang column pa lang yan. Eh, di ba, compare ako ng dalawang column, gagawa ka ng another set. So kapag isang check, 'di ba? Sa isang column, lima yung checking mo. Chinek mo yung shear stress, dalawang bending stress, dalawang drift. So isa sa limang yan mag-fail na yung buong column. Ibig sabihin, malalaman mo agad yun kung paano ano yung tama. So, Kasi na-check ko parang na. sa, parang napasok sa structural. Yes. Structural design mo. Oh. Galing mo naman. Hindi sir, pag nagamay nyo na madali na yan. Baka mas magaling pa kayo sa akin. Hindi ma'am, wala ma'am. Walang mas magaling sa mentor ma'am. Ay, hindi sir. Yung So, palang pagkuha ng lisensya ma'am, sobrang hirap mo. no, kaya nyo yan. So, ayun po. Any question? So, bali mo, hindi rin pala magagamit itong yung thickness ng mga... Hindi. Pinakita ko lang. Nabigay ko ba siya? Mark. Ito. Pinakita ko lang. Nataas na yung class price mo. Ay ma'am, ikaw na nakakita. Hindi din sir, wala na pala yung ginawa natin ng police eh. So, ito, i-discuss ko na din yung mga properties ng steel. Madaming properties ng Swerte steel. pala kami Ayun, ma'am no? ngayon na update no. Taro nito. One-on-one yun. Hindi, inano ko naman, i-record ko sir. So, ito yung iba-ibang properties ng steel. Meron tayong FI, so nasabi ko na may FU. Ang FU ginagamit kapag ang chine-check mo is braking. Kapag yielding yung FY. So, ano yung mga check natin sa braking ng steel? Mga tear out, ay, sa steel design pala yan. Wala na kami. Sa block shear, ayun ang gagawin. Sa to, So, meron din tayong depth. Ito yon. So, magagamit mo siya sa C. And then, BF, itong sa ilalim. Then, thickness ng web. Itong web yung manipis na to. And then, yung TF, itong dalawang to. Yung makakapal. So, dinilig ko pala yung iba. Akala ko may ibig sabihin yung parang number na sa double. Yung 12 means yung depth niya. Kaya ito, depth niya yan. Then, itong pangalawa niya is yung mass niya, weight niya. 250 kilogram per square meter. Iba yung naming niya. sa babalang computation naman. Ang dami pala. Yes, sir. Ito yung weight niya. Weight niya yung pangalawa. Look, gusto na. Sira ko yung Hindi mo na balik diba? paulit-ulit lang naman yan. Yan din. Pwede kayong, kung gusto nyo, mag-software muna kayo para di kayo mahirapan. Pwede nyo rin naman i-Excel. Pero ang gusto ko sa MathCAD, nakikita ko yung formula. Unlike sa Excel, naka-hidden kasi eh. Kaya ito yung gusto kong ginagamit eh. Ang maganda sa Excel, yung kapag repetition, madali siyang i-program. Pag MathCAD, mahirap siyang i-program kapag Ay, repetitive. piniprogram pa pala yan. Hindi siya pwede. Sariling MathCAD programmable pero yung ikaw nagpo-program. So parang nagpo-program ka. Ay, nasira ko yung program. So, ayun, any question po? Sige.
Kailan po kasama na po sa pasado mamaya alauna? Ang pwede yung pa-extend. Kasabay na toast namin. Oo. Ano? Kasi unang mamaya mo. Assignment? Kasi hindi yan, ang inaano kasi, hindi po yan assignment, quiz kasi yan, kaya ayaw ko mo. Ano ba yung nasa Kaso kasi ma'am, ibinigay nyo rin kahapon and may quiz din po ako nito kami. Kaya hindi ko rin po nasimula. Kahit mga to lang, ma'am. ano bang gagawin niyo sa TOS? Quiz din po. Nagre-review kayo sa TOS? Opo. Hindi na kami po. O sige, hanggang 4 p.m. today. Ang lakas yung talagang dalawa. Ano surname mo? Ako, Ha? bagsak ka na. Ay, hindi kita natawag kanina. Hindi ko alam na estudyante kita. Ako, estudyante mo. Na ano mo naman na gets mo? Estudyante mo ako. Oo, kulit lang kami pala yung tanong eh, no? Oh, paulit-ulit yun lang yan. Mas alam mo na kung ano yung consider mo yung ano balance. So, ito yung tinatanong mo. Itong 12 yung depth. Itong 65 weight niya yan. Weight ng steel. Per area. Ay, per area ba ito? Parang per area ba? Per length. Per area. Kilogram per meter. Pero ito pa, sa grade po ng steel, ano yun? 96 yan. Ayun, yung grade ng steel. So, iba-iba yung grade natin ng steel. Dito sa Parang grade lang po Pilipinas, talaga. depende sa grade ko ano ang magiging FY at FU mo. Ang grade ng steel is A36 at A992. Itong A572 sa plate lang meron ganyan. So, sa mga steel plate, ang grade ay A36 at A57250. Kapag grade ng mga W shape, mga structural steel, hindi, W shape, A36 at A992. Kasi kapag channel, A36 lang siya. Kapag HSS, yung hollow rectangular, Yung tubular mo. Eight. Yung channel man yung parang yung bracket mo. Ay, yung angular na yun. iba yung channel na pang purlin, iba yung channel na structural. Iba din po pala. Iba yun. Yung tubular Cold na- form ang mga purlin na C channel. Hot rolled ang mga structural natin. Structural ko ba kayo? Structural. Nagka-work kasi ako sir sa sa steel, connection design ng steel, kaya medyo gamay ko siya. So yung grade na HSS, iba, nakalimutan ko na. Iba yung grade na wala siya dito. Nakalimutan ko na yung grading. So kunwari, dito sa Pilipinas, sabi nila ay A36 lang daw ang available eh. Pero meron tayong A992 na mas malakas. Mas malakas ang A992 na steel. Pero available ba yun Sa ibang bansa, ini-import natin. Parang si Sir Yenko, may nakwento siya. Gusto ng structural engineer A992 gamitin na double shape. Nag-import pa sila. Oo, sabi ng Sir Yenko, may ganun silang project. Kasi mamahalan mo lang siguro pag Pagkakuan kasi yun siya, paghapon. Paghapon kasi gusto nila mga ganyan. Oo. Nataasan yung specification nila sa mga baka. Sabagay sila rin naman sa ang gagastos ko. Maya. Ganun ang Japanese. Ang Chinese naman, kung may 34, gagawin siyang 34. Ano ay yung sa alas? Yung mga Chinese po. Okay. Gets ko na ba? Siguro ang ganun, 36 tayo mga Yes, standard. Kung sabi ko, kung may 34, yun ang pagkakit sa akin. Uy, sinira mo yung pedo. Okay na po. Sige po. Salamat. 4 p.m. na. Ba't yung mas yung sa akin, ma'am? Ah?